Sa loob ng libu-libong taon, tila nakahimlay sa ilalim ng yelo ang lugar na ito. Tahimik, hindi ginagalaw, at halos nakalimutan na ng mundo. Pero dahil sa patuloy na pag-init ng ating planeta, marami na ang nakatingin at interesado dito. Napag-alaman kasi na sa ilalim ng makapal na yelong ito, nakabaon ang napakalaking kayamanan. Mga imbak ng langis na hindi pa kailanman nahuhukay at bilyong-bilyong reserba ng natural gas. Ngayon, bawat makapangyarihang bansa ay may iisang layunin, ang makuha ang yamang matagal nang itinatago ng nagyeyelong mundo. China is a stakeholder in Arctic affairs and a geographically near Arctic state. The development of the Arctic is closely linked with China. The United States is an Arctic nation. But even before the purchase of Alaska, our interests here stretched back centuries. This is our time to appreciate it like never before. This is America's moment to stand up as an Arctic nation and for the Arctic's future. The Arctic is at the forefront of opportunity and abundance. There are sanctions, there are some restrictions, they are deleterious, and yet these restrictions cannot stop us from this process, from exploring the Arctic. Let me remind you once again. Pero ang unahan ay hindi lang tungkol sa langis at sa gas na nakabaon sa makakapal na yelo ng Artiko. Ang pagkakatunaw ng yelo ay pagbubukas din ng mga bagong rutang pandagat, lugar pangisdaan at iba pa. Pero hindi ganun kadali sa isang bansa na hukayin ang mga kayamanan ng masungit na kapaligiran ng Artiko. Kailangan ng kooperasyon ng mga taong interesado dito. Yan ang pinatunayan ng Project Mosaic, isang proyektong binuo sa pagtutulungan ng 20 bansa sa mundo na nagtulong-tulong para pag-aralan ang rehiyon ng Arctic. Kasama dito ang China, India at South Korea. I'm so impressed. A challenge is a challenge, but we together can overcome it. Pero ang pagtutulungan ay hindi bahagi ng kani-kanyang interes. Pagdating kasi sa usapang pang-ekonomiya ng isang bansa, nawawala na ang diwa ng kooperasyon. Matapos pag-aralan ang lugar na ito, sinikap ng mga makapangyarihang bansa na angkinin ang pinakamaraming lupa na kaya nilang kunin. Kaya ang tanong ng marami, sino ba talaga ang may-ari ng Artiko? Mahigit kalahati ng Arctic ay teritoryo na ng Russia. 2 milyong Ruso ang nakatira sa rehiyong ito. Mahigit kalahati yan ang populasyon ng buong Arctic region. Pumapangalawa ang mga taga-Alaska na itinuturing na citizens ng Estados Unidos. Sinusundan ito ng mga taga-Greenland, Canada, Iceland at Norway. Ayon sa international law, may karapatan ang mga bansang ito na pakinabangan ang mga likas na yaman sa abot ng kanilang exclusive economic zone. Yan ay 200 nautical miles mula sa kanilang border. Pero may karapatan ang isang bansa na humingi ng mas higit pa sa 200 nautical miles. At yan ay kung mapatunayan nila na ang mababaw na bahagi ng dagat o continental shelf na lampas sa 200 nautical miles ay konektado pa rin sa kanilang teritoryo. Ganyan ang ginawa ng mga bansang Norway, Russia, Canada at Denmark. At dahil sa lumalawak na pag-aangkin ng teritoryo sa Arctic region, nagiging tensyonado na rin ang rehiyong ito at unti-unti nang nagkakaroon ng mga military activities. Staking claim to the North Pole, Russia is making a very bold move, planting its flag on the Arctic seafloor. Today we mark an important milestone in our government's historic effort to define the outer limits of Canada's continental shelf, to assert and to defend our national sovereignty. Simply put, we have an important obligation to claim the full shelf as part of our great country. The Danish government has announced plans to claim a section of the disputed Arctic territory, including the North Pole. The Kingdom of Denmark's claim centres around the continental shelf of Greenland, an autonomous Danish island. Umaasa ang Russia na makakakuha sila ng 6 bilyon na tonelada ng langis at 2 trilyong metrong kubiko ng natural gas sa kanilang mga teritoryo sa Arctic. Dahil dyan, kung bakit plano nila na magpatayo ng mga bagong paliparan, mga marine terminal at 800 kilometrong pipeline kapag natunaw na ang yelo. At kapag natunaw na ang yelo,
gagamitin ang Northern Sea Route para mailuwas ang mga langis na namina. Pero nagkaroon ng gera sa Ukraine at nawala din ang mga investors at mga teknolohiyang magpapatuloy sana sa mga proyektong ito. Nag-back out ang mga namumuhunan para i-pressure ang Russia na ihinto ang pananakop sa Ukraine, habang ang mga teknolohiyang kinakailangan ay dinamay sa sanctions ng EU. Nahirapan si Putin na ituloy ang kanyang ambisyon at mga proyekto. At sa puntong yan, pumasok ang China sa eksena. Dito na nga nakahanap ng pagkakataon ang China para makialam sa gulo ng Arctic. Ipinakilala ng China ang kanilang sarili bilang Near Arctic State kahit mahigit 1,000 kilometro ang layo ng China sa rehiyong ito. Para kasi sa China, kapag na-master na nila ang ruta sa Arctic, China, which has no Arctic coastline, is rapidly expanding its presence across the high north. Chinese research submarines for the first time traveled thousands of feet beneath the Arctic ice this summer. Earlier, Chinese military and research vessels operated around Alaska's Arctic waters in unprecedented numbers. Just last year, Chinese and Russian military planes flew patrols near Alaska for the first time, with Chinese long-range bombers operating from a Russian airbase. China has declared itself a near-Arctic power, an informal designation Beijing hopes will place it alongside the US and Russia. ito ang magbibigay sa kanila ng mga importanteng datos tungkol sa mga likas na yamang nakabaon sa ilalim ng makakapal na yelo. Importante din ang mga rutang ito para sa kinabukasan ng pandaigdigang kalakalan. At higit sa lahat, magkakaroon ng access ang mga nuclear submarine ng China sa rehiyong ito para sa mga potensyal na target gaya ng Estados Unidos. Tinawag ng China ang kanilang bansa na Near Arctic Circle kahit napakalayo nila sa Arctic region. Yan ay para ipantay ang kanilang bansa sa Russia at sa US. Ayon sa Foreign Minister ng China, makatwiran at naaayon sa international law ang kanilang mga aktibidad sa North Pole dahil makakatulong daw sila sa pagpapanatili at pagtataguyod ng kapayapaan, katatagan at sustainable development sa Arctic region. Ang China ay isang mahalagang kalahok sa Arctic. Ang pakikisangkot ng China sa mga gawain sa Arctic ay ginabayan ng 3 prinsipyo: respeto, kooperasyon at patas na pakikinabang. Ito rin ang tema ng sesyon ng bansang China. Respeto ang nagbibigay ng importanteng dahilan kung bakit nakikilahok ang China sa mga gawain sa Arctic. Iginagalang ng China ang soberanya, mga karapatan at jurisdiksyon ng mga bansang Arktiko, pati na rin ang mga tradisyon at kultura ng mga katutubo sa Arctic. Naniniwala rin ang China na ang lehitimong pakikialam ng mga non-Arctic countries at ang mga karapatan kanilang tinatamasa sa ilalim ng international law sa Arctic, pati na rin ang sama-samang interes ng international community ay dapat igalang. Kung mapapansin, 2 puwersa lang ang manlalaro sa Arctic region, ang Russia at ang mga bansang kasapi ng NATO, at mas lalong pinalala ng digmaan sa Ukraine ang tagisan ng 2 panig. Pero ngayon, ang pagpasok ng China ay nangangahulugan ng pagpasok din ng isa pang bagong manlalaro. Pero ayon sa China, wala silang intensyong militar sa Arctic. Iginigiit nila na ang kanilang aktibidad sa rehiyong ito ay purong pangsiyensya at pangkalakalan lamang. Pero hindi kumbinsido dito ang US. Naniniwala sila na nakabaon sa mga yelong ito ang tunay na pakay ng China. Ayon sa mga eksperto, malaki ang pangailangan ng China sa mga likas na yaman ng mundo dahil na rin yan sa lumalaking ekonomiya nila. Ekonomiyang nakasandal sa mabibigat na industriya, kaya kailangan umano nito ng napakaraming enerhiya at mineral resources. Ang Arctic region ay isang bagong lugar umano para mapunan ang mga pangangailangang ito, at para mapakinabangan ito, ginagamit ngayon ng China ang alyansa nito sa Russia. Ito ang pinakamalaking military outpost ng Russia, ang Nagorskoye Air Base. Dinisenyo ito para tumanggap ng hanggang 150 permanent resident at matatagpuan 600 meters mula sa North Pole. Isa lang ito sa maraming mabibilis na lumawak na military facilities sa Arctic na na-develop ng Russia sa loob ng mahigit 1 dekada. Maliban dito ay nariyan din ang iba pang Russian military facilities gaya ng Kotelny Island at Wrangel Island. Ayon sa mga eksperto,
Ang mga pasilidad na ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na tinatarget ngayon ni Donald Trump ang Greenland. We have to have Greenland. isang napaka-strategic na lugar para manalo sa laban ng likas na yaman, kalakalan at military domination. Noong buwan ng Enero 2025, binisita ni Vladimir Putin ang tahanan ng kanyang Arctic Naval Fleet, ang Murmansk. Yan ay para saksihan ang pinakabagong submarine ng Russia na armado ng state-of-the-art hypersonic Zircon missiles na kayang tamaan ang target sa layong 1,000 kilometro. Будем и дальше делать все, чтобы надежно защитить территориальную целостность и суверенитет России. Makalipas ang 2 buwan, nagsagawa naman ang NATO ng Joint Viking Military Exercise sa Norway. Pero bago nito, nagsagawa muna ang China at Russia ng isang naval exercise malapit lang din sa lugar. Habol ng China ang rutang pangkalakalan. Gusto naman ng Russia na maging dominating power sa North Pole, habang ang Amerika naman ay nagising na lang at napagtantong importante pala ang rehiyong ito kaya sila kumilos. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ni Hitler ang Denmark sa loob lamang ng 24 na oras. Ang Greenland ay kolonya noon ng Denmark, kaya nagpadala ng puwersa ang Amerika sa islang ito para siguruhin na hindi ito mapapasok ng German Army. Nang manalo ang mga Allied powers, muling naibalik sa Denmark ang isla ng Greenland, pero nanatili doon ang mga sundalong Amerikano. Inalok ni dating Pangulong Harry Truman ang Denmark ng $100 million na halaga ng ginto para bilhin ang Greenland, pero tumanggi ang Denmark. Noong panahon ng Cold War, tumaas ang importansya ng Greenland dahil sa banta ng Union Soviet sa tinatawag na GIUK Gap. Ang GIUK Gap ay mga waterways sa pagitan ng Iceland, United Kingdom at Greenland. Natatakot ang Amerika at ang mga bansang Europeo na baka gamitin ito ng mga Soviet submarine para makapasok sa North Atlantic at targetin ang Amerika at Europa. At dahil dito kung bakit nagtayo ang Amerika ng 12 military facility sa Greenland, may early warning signals at radar para ma-detect ang anumang Soviet aircraft, submarine na malapit sa isla o missile. Pero nang bumagsak ang Soviet Union noong 1991, bumaba din ang tensyon sa Arctic at nakalimutan na ang mga itinayong facilities doon. Pero dumating ang panahon at unti-unting natunaw ang yelo sa hilaga. At muli na namang pinainit ng climate change ang tensyon sa lugar na yon. Noong 1979, ganito kakapal ang yelo sa Arctic, pero pagpasok ng 2024, ganito na lang ang yelo. 2.6 million square kilometers ng yelo ang nawala. Dahil sa bilis ng tunaw ng yelo, nagkaroon ng mga bago at maiikling shipping routes sa pagitan ng Asia at Europe. Napadali din ang access sa mga likas na yamang nakabaon sa mga yelo. Naniniwala si Vladimir Putin na mayroong $30 trillion na halaga ng mga likas na yaman na nakabaon sa mga yelong ito. Kasama dyan ang 30% ng hindi pa natutuklasang gas reserves ng mundo, 13% ng langis at malaking deposito ng rare earth minerals. Batay sa datos ng US Geological Survey, ang deposito ng mga likas na yaman sa Greenland ay halos katumbas lang ng deposito sa Estados Unidos at kailanman ay hindi pa nagagalaw ang mga depositong ito. Sa katunayan, 43 sa 50 mineral na mahahalaga sa seguridad ng Estados Unidos ang nasa ilalim ng mga yelo ng Greenland. Alam ni Pangulong Trump na kontrolado ng China ang malaking bahagi ng mga rare earth minerals na ginagamit sa mga makabagong teknolohiya sa mundo. Kung makukuha niya ang Greenland, magiging balanse na ang kontrol nito. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung paano makukuha ng US ang mga kayamanan ng Greenland. At kahit makuha pa niya ito, nasa China pa rin ang halos karamihan ng mga refinement at processing facilities ng mga mineral na ito. Dahil sa pagkatunaw ng yelo at sa lumalawak na access sa mga likas na yaman na nakabaon dito, pinipilit ngayon ng mga bansa na lampasan ang 200 nautical miles na EEZ na itinakda ng UNCLOS. Dahil dyan, nagkaroon tuloy ng overlapping ng teritoryo ang mga bansa. Sa Arctic, para mapalakas palalo ang posisyon ng Russia,
Itinayo nito ang pinakamalalaking icebreaker fleet sa buong mundo o yung mga barko na dumudurog ng yelo. Malaking advantage sa kanila ang fleet na ito. Dahil dito, nakontrol ng Russia ang Northern Sea Route sa Arctic Coast. Ang rutang ito ang nagpapaikli ng daanan sa pagitan ng Europa at Asia nang hindi na kailangan pang tumawid sa Suez Canal. Tipid na sa oras, tipid pa sa gastos. Hindi tuloy nakakapagtaka kung bakit interesado dito ang mga malalaking exporters ng mga kalakal sa mundo. Interesado din ang China na magkaroon ng tinatawag na Polar Silk Road kung saan maa-access nila ang yaman ng Arctic at makakapagtayo pa ng mga strategic positions doon. Kaya naman sinamantala ng China ang gera sa Ukraine kung saan iniwan ng mga Western investors ang Russia. Ang maayos na kooperasyon ng mga bansa na nagpadala ng mga siyentipiko para pag-aralan ang Arctic region ay nasira dahil sa kagustuhan ng Russia na sakupin ang Ukraine. Agad na nagpa-member noon sa NATO ang dalawang bansa sa Arctic na Finland at Sweden, at dito na nga nagsimulang mahati sa dalawang panig ang Arctic Circle, ang NATO laban sa Russia. Dito kinausap ng China ang Russia at nangako na sila ang magpopondo sa mga infrastructures at research projects ni Putin. Dumating pa sa punto na nagpadala ang China ng sarili nilang icebreaker fleet sa rehiyon at bilang kapalit, ibinigay ng Russia ang habol ng China, rutang pangkalakalan sa tinatawag nitong Polar Silk Road. Dahil dyan, maraming eksperto tuloy ang nangangamba na habang patuloy na pinagbibigyan ng Russia ang China, mas lalo namang nagiging makapangyarihang puwersa ang China sa Arctic Circle. Dahil sa mas lumalaking importansya ng Arctic, importante sa isang superpower na magkaroon ng kontrol dito. Mula noong taong 2000, 400 military installations na ang naipatayo ng Russia sa rehiyon at ang China naman ay kaalyado ng Russia. Batay sa record, di hamak na mas marami ang mga base militar ng Russia sa Arctic Circle kumpara sa mga base militar ng NATO. Para kasi sa Russia, ang Arctic ay sarili na nitong bakuran, batay na rin sa itinakda ng 2035 Arctic Strategy ng Russia, kung saan binabanggit na kailangang maging dominante ang ekonomiya at militar ng Russia sa rehiyong ito. Iyan ang gustong habulin ngayon ng NATO at ng Estados Unidos, dahilan kung bakit gustong makuha ni Trump ang Greenland, ang pinakamagandang strategic position sa buong Arctic region. Iisa lang ang military base ng US na nandito, ang Pituffik Space Base. Kapag nakontrol ang Greenland, maisasara ng US ang pinakamadaling lagusan ng mga Russian submarines papunta sa North America at Europa. Hindi na bago ang pag-iinteres ng US sa Greenland. Sa panahon pa lang ni dating Pangulong Harry Truman, binibili na nila ito sa Denmark. Sa panahon naman ni Joe Biden, nag-appoint pa ang US ng Arctic Ambassador at nagpagawa ng kauna-unahang heavy icebreaker vessel. Sa ngayon, nangangako si Trump na kung makukuha niya ang Greenland, magpapagawa daw siya ng 40 pang ganitong mga barko. Sa una pa lang, gusto ni Trump na manalo sa trade war laban sa China. Pero paanong mananalo ang US kung dominante ang China sa rare earth minerals? Kaya kung makukuha niya ang Greenland, mababawasan ang paghahari-harian ng China sa ganitong mga kalakal. Marami ang bumabatikos kay Trump pagdating sa ambisyon nito sa Arctic, kahit ang kanyang mga kaalyado ay naging kritiko niya tungkol dito. Pero kung tutuusin ay napakahusay ng kanyang plano. Hindi kaya ng Denmark o ng EU na harangin o tapatan ang ambisyon ng Russia at China. Tanging isang superpower lang din ang makakapigil sa dalawang ito. Ito ang rason kung bakit minaliit ni Donald Trump ang mga bansang Europeo nang sabihin niya na pumapasok sila sa isang laro na hindi naman nila kayang matagalan. Tanging ang Estados Unidos ng Amerika lamang sa ilalim ni Pangulong Donald J. Trump ang may kakayahang pumasok sa larong ito at gawin ito ng matagumpay. Walang sino man ang dapat o maaaring humipo sa banal na lupaing ito, lalo na't nakataya hindi lamang ang pambansang seguridad ng Estados Unidos, kundi pati ang seguridad ng buong mundo. Bukod pa rito, ang Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, United Kingdom, Netherlands at Finland
ay nagpunta sa Greenland para sa hindi malinaw na dahilan. Napakamapanganib ng sitwasyong ito para sa kaligtasan, seguridad at mismong sa pagpapanatili ng ating planeta. Ang mga bansang ito na nakikisali sa napakapanganib na larong ito ay naglalagay ng isang uri ng panganib na hindi katanggap-tanggap at hindi rin matatagalan. Hindi pa ako nagsasalita tungkol sa pera para sa Greenland sa ngayon. Pwedeng pag-usapan yan sa susunod, pero sa ngayon, may gagawin kami sa Greenland sa ayaw man o sa gusto nila. Dahil kung hindi namin gagawin yon, aagawin yan ng Russia o ng China. At hindi kami papayag na maging kapitbahay namin ang Russia o ang China. Alam mo, gusto kong gumawa ng kasunduan sa madaling paraan. Pero kung hindi pwede sa madaling paraan, gagawin namin ito sa mas mahirap na paraan. At sa totoo lang, tagahanga din ako ng Denmark. Kailangan kong sabihin yan, mabuti ang pakikitungo nila sa akin at malaking tagahanga nila ako. Pero hindi ibig sabihin na porke meron silang barko na dumaong doon 500 years ago, ibig sabihin nun kanila na yung lupang yon. Maraming mga barko na dumadaong doon. Kailangan namin ng Greenland dahil kung titignan mo ang paligid niyan ngayon, may mga Russian destroyers doon. Mayroon ding mga Chinese destroyers at mas malalaki pa, may mga Russian submarine sa iba't ibang lugar. Hindi kami papayag na sakupin ng Russia o China ang Greenland at yan ang mangyayari kapag hindi kami kumilos. Kaya may gagawin kami sa Greenland sa maayos na paraan o sa mas mahirap na paraan. Dahil kung ikaw ang may-ari nito, ipagtatanggol mo to. Hindi mo ipagtatanggol ng ganun din kung inuupahan mo lang. Ang mga bansa, kailangan may mga pag-aari at ipinagtatanggol mo ang pag-aari mo, hindi ang inuupahan lang. Kaya kailangan naming ipagtanggol ang Greenland. Kung hindi namin gagawin ito, ang Russia o ang China ang gagawa niyan. Hindi pwede yun. Hindi kami papayag. Gusto ko ang China, gusto ko ang Russia. Mahal ko ang mga tao sa China at mahal ko rin ang mga tao sa Russia. Maganda ang samahan namin ni Putin pero dismayado talaga ako sa kanya eh. Maganda rin ang samahan namin ni Pangulong Xi. Pupunta nga ako sa China sa April eh. Pero ayokong maging kapitbahay sila sa Greenland. Hindi mangyayari yan. And by the way, kailangang maintindihan ito ng NATO. Pabor ako sa NATO. Ako ang nagligtas sa NATO. Kung hindi dahil sa akin, wala sana ang NATO ngayon. Pero hindi namin hahayaan na sakupin ng Russia o ng China ang Greenland dahil ganyan ang mangyayari kapag hindi kami kumilos. Napakalaki ng respeto ko sa mga tao sa Greenland at sa mga tao sa Denmark. Totoo yun, napakalaki ng respeto ko. Pero dapat bawat kaalyado sa NATO ay may kakayahang ipagtanggol ang sarili nilang teritoryo. At ang totoo, wala nang ibang bansa o grupo ng mga bansa na makakasiguro sa kaligtasan ng Greenland maliban sa Estados Unidos. Kami ay superpower o mas super pa kaysa sa iniisip ng maraming tao dyan. Sa palagay ko naman alam nyo na yan dahil sa nangyari sa Venezuela 2 linggo nang nakakaraan. Nakita na rin natin yan noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan bumagsak ang Denmark sa kamay ng Germany sa loob lang ng 6 na oras. Hindi niya na ipagtanggol ang sarili niya at ang Greenland. Kaya ang Estados Unidos napilitan. Ginawa namin yan dahil nararamdaman namin na obligasyon namin gawin na magpadala ng puwersa namin para hawakan ang teritoryo ng Greenland. At hinawakan namin ito kahit napakalaki ng gastos at sakripisyo. Hindi nila nakuha yan kahit sinubukan nila. Alam ng Denmark yan. Kami mismo ang nagtayo ng mga base sa Greenland para sa Denmark. Lumaban kami para sa Denmark. Hindi kami lumaban para sa iba. Lumaban kami para sagipin yan alang-alang sa Denmark. Bagaman binigyan ang US ng luwag na mag-operate sa Greenland, para kay Trump ay kulang pa ito para manalo sa China at sa Russia. Para kay Trump, ownership means full dominance, ika nga. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.